Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naging tropical depression na ang binabantayan nating low pressure sa may hilaga at tinawag natin itong bagyong Salome. At inaasang mas lalo pa itong lalakas bago tumama sa kalupaan sa mga susunod na oras. May biglang pagbabago sa galaw nito at lumiko ng konti ang direksyon kumpara sa mga nakaraang forecast natin. Alamin natin ang pinakabagong update dito at ang mga lugar na unang dadaanan ng bagyo. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ngayong umaga ang sentro ng bagyong Salome ay may layo na lamang na 65 kilometers sa ilagan silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbukso na hanggang 75 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito patimog sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang mga malalakas na hangin nito ay umaabot hanggang 200 kilometers mula sa sentro ng bagyo, kaya kahit hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo, maaari pa ring maranasan sa maraming lugar sa Luzon ang masungit na panahon na may malalakas na pag-ulan. Sa kasalukuyan ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Batanes, kanlurang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Calayan at Dalupiri, at hilagang kanlurang bahagi ng Ilocos Norte gaya ng Pagudpud, Burgos at Lawag City. Ang mga lugar na ito ay maaari nang makaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours na may lakas na nasa pagitan ng 40 hanggang 65 kilometers per hour. Bagamat minimal hanggang bagya lamang ang inaasahang pinsala, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa mga nagliliparan debris at pagkasira ng mga may hinang instruktura. Ayon sa Pag-asa, ang forecast condition ngayong araw para sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte, asa ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin dahil sa epekto ng Tropical Depression Salome. May panganib ito ng biglaang flash floods o landslides dahil sa malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay, iwasan ang paglalakbay sa mga lugar na mababa o bulubundukin at tiyaking nakasiguro ang mga bubong at gamit laban sa malakas na hangin. Sa Apayao at mainland Cagayan, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, dulot din ng bagyong Salome. Dahil dito may posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mababang lugar. Maging alerto at iwasan muna ang paglabas kung hindi kinakailangan. Sa Mindanao at Palawan, inaasahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Maging mapagmatsyag dahil maaari pa ring magdulot ng flash floods o landslides ang katamtaman hanggang minsang malakas na buhos ng ulan. Samantala sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora at Quezon, asahan ng bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may panapanahong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng easterlies. Bagamat hindi inaasahan ang malawakang pagbaha, mag-ingat pa rin sa mga malalakas na pag-ulan dala ng thunderstorms na maaaring magdulot ng biglaang flash floods o landslides sa ilang lugar. At para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap na may mga panandaliang ulan o pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Paalala sa ating mga kababayan na maging alerto sa biglaang pagbabago ng panahon. At ugaliing makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na otoridad. Iwasan muna ang paglalakbay sa mga delikadong lugar at siguraduhing ligtas ang pamilya sa loob ng tahanan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, asahan ang napakataas na alon sa karagatan sa hilagang bahagi ng Luzon, kung saan inaasahan ang hanggang 6 na metro na taas ng alon sa karagatan ng Batanes at hanggang 4.5 meters naman sa Babuyan Islands. Pinapayuhan natin ang lahat ng mangingisda na lubhang mapanganib ang paglalayag sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Manatili muna sa mga pantalan o magtungo sa ligtas na daungan hanggat hindi humuhupa ang hangin at alon. Sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan, aabot din sa 3 hanggang 4 na metro na taas ng alon, kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng maliliit na bangka.
Para sa mga karagatang may katamtamang taas ng alon tulad ng sa Isabela, Zambales at Camarines provinces, maging maingat at laging magsuot ng safety gear kung kinakailangang pumalaot. Ayon sa forecast track, inaasa ang kikilos pa southwestward si Bagyong Salome dahil sa high pressure area sa China. Posibleng dumaan ng direksyon nito ngayong araw o maglandfall ang sentro nito sa Batanes sa loob ng susunod na 12 oras at dadaan malapit o sa mismong Babuyan Island sa mga susunod na oras. Maaari rin itong tumama sa Ilocos Norte pagsapit ng tanghali o hapon. Bagamat mananatiling tropical depression ang bagyo, hindi rin inaalis ang posibilidad o tsansa na ito ay bahagyang mas lumakas bago tuluyang humina at maging remnant low sa darating na Biyernes. Ayon naman sa datos ng mga international weather models, nakikita na ang Bagyong Salome ay magpapatuloy sa direksyon patimog kanluran at sa loob ng susunod na 24 oras ay inaasang dadaan o lalapit sa gilid ng Ilocos Norte ang sentro ni Salome bago ito tuluyang tumawid patungong West Philippine Sea. Habang nananatiling tropical depression, hindi pa rin isinasantabi ang bagyang posibilidad ng paglakas bago ito humina sa mga susunod na araw. Dahil dito sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Babuyan Islands at Batanes, asahan ang malalakas na bugso ng hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. Ang mga ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng flash floods o landslides lalo na sa mga babang lugar at sa may malapit sa gilid ng bundok. Pinapayuhan natin ang mga residente na maging alerto, iwasan muna ang paglabas ng bahay at agad lumikas kung maglalabas ng abiso ang mga lokal na otoridad. Habang patuloy ang galaw ni Bagyong Salome, inaasang magiging maaliwalas ang panahon sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ngunit tandaan, posible pa rin ang mga biglaang pagbabago sa direksyon at galaw nito sa mga susunod na oras. Kaya maagang paghanda at pakikinig sa mga susunod nating ulat panahon dito sa ating channel ay susi upang manatiling ligtas ang bawat pamilya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga kababayan. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.